kapag tayong bumagsak, yung mga taong totoo sa atin, yung mga taong kasama natin nung tayo mababa pa, sila din yung tutulong sa atin. Hi guys! Welcome to my channel! Today, panoorin ninyo kung gaano ako kasiba, katakaw kumain. Ayan. Ang ulam ko ngayon ay bangus na tinapa na may kaunting kamatis at saka sibuyas. At sausawan. Ayan. Magkakamay tayo. And habang ako'y kumakain, pag-usapan natin yung mga taong nakakalimutan yung kanilang pinanggalingan. Yan. Yung naka-encounter na ba kayo ng mga taong nakapunta ng ibang lugar, pero nakalimutan na yung kanilang pinagmulan, yung tipong, dati, taga-bundok lang sila. Sorry, hindi ko nilalang taga-bundok kasi taga-bundok din ako. Ibig ko sabihin, yung mga taong, alam nyo yun, yung hindi na kilala yung mga taong nakakasama nila dati. Yun. Porket nakarating na ng ibang bansa, kapag asawa na ng foreigner, parang hindi na sila makapagsalita ng salita nila dati, yung English pocketing dollar na. Ganon. Kala mo naman pinanak sa ibang bansa. Don't get me wrong, ha? Wala akong pakialam. Walang ikipagsosyalan sila. Pero minsan nakakainis lang talaga. Lalo na kapag, alam mo yun, close mo sila dati. Tapos biglang, wala na. Parang, kinalimutan na yung mga pinagsamahan nyo, ganun. May kakilala ako Sobrang ganda na ng buhay niya. Tapos, hindi pa rin siya nakakalimot. Kahit na ang dami nang nangyari sa buhay niya. Malaki na yung bahay niya, nakakapag-travel na siya. Parang wala nagbago. Pero meron naman mga tao na nakatikim na ng kaunting ginhawa sa buhay. Kahit na yung kaginhawaan yun hindi man lang niya pinaghirapan masyado. Papasarap yung kain ko lalo. Masyado pa maliwanag yung ilaw ko. Ano bang makukuha mo kapag nagpanggap kang mayaman? Lahat naman tayo mamamatay. Ganun lang yun. Tingnan ka mula ulo hanggang paa na parang, ano ngayon kung wala kang designer bags or hindi mamahalin yung mga gamit mo? Ano ngayon kung nasa ukay-ukay ka lang bumili? Kasi ako mahilig ako sa ukay-ukay bumili. And I don't care. May nakausap ako dati. Tinanong niya ako kung paano daw ako pumunta ng Canada. Sabi ko, bilang caregiver. Yan. Ang dating kasi, parang nilait niya ako kasi siya raw ay nakapag-asawa ng foreigner kasi nakarating ng ibang bansa. Na kung tutuusin, mas nakaka-proud na ako, nakarating ako dito on my own dahil nagtrabaho ako. Hindi dahil nagpag-asawa lang ako ng foreigner. Ganon. Wala akong pakialam kung paano ka nakarating ng ibang bansa. Kung ikaw ay nag-asawa ng foreigner, kung ikaw ay naging OFW, I don't care. Pero, may pakialam ako kapag namalit ka na ng ibang tao, lalo-lalo na ako, tsaka pamilya ko. Ganon. Kasi yung iba, akala mo naman, porket hindi ka bumibili ng mga branded, hindi ka, yung parang simple ka lang, parang minamaliit ka na nila. Kasi ako gusto ko simple lang. Very open nga ako na bumibili lang ako sa mga Value Village, yung parang second-hand store dito. Tapos, simple lang yung kasal namin, ng asawa ko. Simple lang yung paghahanda namin ng
birthday ni baby. Parang hindi ako mahilig magpabongga ba. Pero, depende na naman kasi yan sa kasiyahan ng tao eh. May mga kaibigan ako na mahilig bumili ng mga mamahaling gamit. And I'm happy for them. Lalo na yung mga kaibigan ko na hindi naman nagmamaliit ng mga tao. Ganon. Ang nakakalungkot kasi dito, parang karamihan talaga sa mga tao, parang nire-respeto ka nila based dun sa kung magkano yung kinikita mo. Kumbaga parang, pag alam nila na kumikita ka ng malaki, wow! Ganon. Nire-respeto ka nila, ganon. Kung alam nila na mataas yung posisyon mo, masyado ka nilang tinitingala. Pero, kapag nagtatrabaho ka na, yung sahod mo ay maliit lang, or kaya caregiver ka, or kaya ayaya ka, mga ganon, parang hindi mo nakukuha yung ganong respeto mula sa kapwa mo, lalo sa kapwa Pilipino. Ang kayamanan, ang mataas na posisyon, lahat yan, baliwala yan. Kapag tayo namatay, pare-pareho lang din naman tayong mababaon sa lupa. Wala nang halaga yung mga yan. Diba? Kaya sana, kayo makalimot. Kapag tayong bumagsak, yung mga taong totoo sa atin, yung mga taong kasama natin nung tayo mababa pa, sila din yung tutulong sa atin kapag tayo'y walang-wala. Yung mga friends mo habang nasa taas ka, yan. Ang iba dyan, kaibigan ka lang kasi nasa itaas ka. Pero, kapag naghirap ka, doon mo makikilala yung mga taong totoo sa iyo. Bawas ko ang kanin. Grabe ako kumain. Diba? Kasi nakakalungkot lang talaga minsan yung kinakalimutan ka na ng mga taong dati mo naman friends. Dati mo naman ka-close. Yung umangat-angat na sila kaunti, parang wala na. Kinalimutan ka na. Yun. Yung iba, hindi mo mapapakain ng ganito, hindi mo mapapakamay na. Kaya na dati tuyo lang din naman ang kinakain. Yung iba kasi, yung mga nakalimot na sa kanilang pinanggalingan, hindi mo na mapapakain ng pagkain Pilipino. Sarap kaya? Mama, ibabash mo ko. Sabi nyo, uy, naiingit lang siya kaya ganito. No. Hindi ako naiingit. Naiinis lang ako sa mga taong nagmamaliit sa iba. Alam mo yun? Diba dapat gano'n naman talaga, hindi natin binabase yung ating respeto sa anong yaman meron ng isang tao or anong taas ng kanyang edukasyon o kaya ano yung posisyon niya sa trabaho o anong branded na gamit meron siya. Dapat binibigay natin yung respeto sa tao kung kahit ano pa yung background niya. Pero maliban na lang doon sa mga taong masasama, di ba? Yung mga taong nagnanakaw, syempre yung mga ganun. Hindi dapat i-respeto yung mga ganun. Yung mga rapist, hold-upper, mga mamamatay tao, ganun. Kung yung isang tao wala namang ginagawa sa'yo, kahit na ano pa yung kanyang estado sa buhay, dapat i-respeto natin siya. Huwag natin kalimutan kung naasan tayo nang galing. Ganun dapat. Kaso, karamihan sa mga tao ngayon, wala. Dahil sa freedom of expression, lalo na sa social media, eto, hindi ko alam tong video na to kung ibabash ng marami. Totoo lang naman sinasabi ko. Lalo na yung mga wala mga mukha, mga dummy account, makabash, kala mo.
Sarap ng kain ko. Ano? Yan na lang natira. So guys, paano ba yan? Dito na magtatapos ang video ko. Huwag natin kalimutan lumingon sa ating pinanggalingan. Dahil ang mga tao hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, nagkakaroon ng stiff neck. Tsaka, kahit gaano pa kamahal yung kinakain mo, kahit nagaano pa ka ganda yung gamit mong kutsara o pinggan, or kahit sa ang mamahaling restaurant ka pa kumain, pag nagpupo ka, pare-parehong maamoy pa rin yung pupo natin. Di ba? Real talk lang tayo mga friends. Ang iba kasi, sa totoo lang, nakakalimutan nila yon. Sa amin, doon sa Kape, sa Dumalag, kapag nakalimot ka, sasabihin ng mga kakilala mo na, hindi pa nga natunaw yung tangkong aging kaon mo. Hindi ka doon kaantigwan mag-istorya ka-istorya naton, kataga-tagalog ka doon. Ibig sabihin doon, sa salitang Tagalog, hindi pa nga raw natutunaw yung kangkong na kinain mo, hindi ka na marunong magsalita ng salita namin doon. Ganun. Kasi may iba na nakarating lang ng Maynila, pagdating doon sa probinsya, pag-uwi sa probinsya, nagtatagalog na. Akala mo naman, doon pinanganak sa Maynila, 2 buwan sila doon, ganun, saglit lang. Tapos pagbalik ng probinsya, hindi na marunong magsalita ng salita nila. So friends, hanggang dito na lang ang aking rant kasi wala na akong pagkain, naubos ko na rin yung kanin. Kung kayo ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please hit that subscribe button. Ayan, at magkita-kita po ulit tayo sa susunod kong video. Thank you so much for watching. Mwah! More wealth and happiness. Bye!